Hello guys, andito naman tayo sa second series na ating C++ programming. So dito, ipapaliwanag ko sa inyo yung code blocks natin, yung mga codes na makikita sa screen, line by line. Ipapaliwanag ko kung ano yung mga purpose nito, saka ano yung gamit nito. Isa-isahin natin yan para mas maintindihan ninyo. So yung first line na makikita ninyo sa header, yung number sign or tinatawag yun na minsan hashtag na term. Okay, so focus tayo dito. Yan. Dito, focus tayo dito. Ano ba ito siya? Ang tawag dito sa line na ito ay preprocessor directives. Ito yung nagsasabi sa C++ compiler na include yung lahat ng content ng IO stream. So, ano ibig sabihin nito? Ito yung mga header file sa ating program. Itong header na ito, or iostream header, nagpo-provide ito ng input at saka output stream na functionality. So, kailangan ito sa operation, lalong-lalo na sa pagpiprint natin ng mga output sa screen. So, yun yung ibig sabihin niyan. Yung first line na yan na nasa number 1 line, yung green color. So, yung next line natin na makikita natin sa line number 3, yan, yung using namespace std, ito naman yung line na ginagamit natin, no, o declaration natin na magsisimplify ng code, no, na inaalaw natin na gumamit ng mga symbol. Yung std na word, ito tinatawag na standard namespace na walang ibang additional na information sa paggamit niyan. So, dito, pwede nating magamit yung keyword natin na cout, mamaya i-explain ko, at saka yung end line. Kaya kailangan natin yan sila. Next naman natin yung line number 5. Ito, ano ba yan siya? Yung end main na mayroong open at saka close parenthesis, ang tawag naman dito is main function declaration sa C++. Bawat C++ program ay mayroon talagang main function, kung saan ito yung magiging entry point ng ating program. Yung end before the main naman, nag-i-indicate dito na yung function natin nagre-return ng integer value. Papaliwanag ko mabuti kung bakit int yung nauna, kasi mamaya baka o sa mga future program natin, baka magtaka kayo, bakit int? Ang ibig sabihin ng int is integer. Ibig bang sabihin nun is integer is number yung buong content ng ating program. Ganito yan. Yung int main declaration o function declaration natin, nag-specify yan na type, no, na main function. Pero hindi ibig sabihin nito na yung entire content ng ating program ay integer type na lahat. Instead, ito ay nag-indicate ng status o di kaya result ng ating program pag execute niya. Execution na sinasabi ko dito, yung pag-run ng program na natin. Kasi sa C++ at saka sa ibang mga programming languages, no, mayroon din namang mga main function, no, na nagsiserve kung saan siya mag-start. No? Ngayon, yung end na yan, ang ibig sabihin nito na nire-return niya na integer kasi kung makikita natin doon sa line number 8, meron dyan return 0. Ang ibig sabihin nito,
lahat ng mga value aside sa 0, ibig sabihin, nagre-return yan siya ng integer value na 0, ibig sabihin, successful yung running ng program natin. Aside sa 0 na number, aside sa 0 na number, na pag nagbigay siya ng return, automatically yan, mayroong error sa condition ng ating program. Kaya, kahit na anong value yung i-return niya, number pa rin, whole number, kaya int yung makikita doon sa line number 5 before sa main. No? Ibig sabihin nito, int talaga kasi yung nire-return niya yung ginamin nito. Okay? So line number 6 at saka number 9 sa ating code, nag-indicate yan siya ng opening curly brace, no? Saka yung isa is yung closing curly brace. Yan yung nagmamark ng ending at saka starting ng ating code. So lahat ng code natin ay dapat nasa loob ng dalawang curly braces na yan. Line number 7 naman, yung cout, yung color green. Ang ibig sabihin nito, ito yung responsible para i-print lahat ng mga text or considered na text na nasa loob nito. Yung cout, ang tawag nito sa programming natin ay isang object na galing sa ating operating system. Ang tawag nito is yung OS stream, no? So, ganun. Ito ay galing sa isang class. Kumbaga, mayroon ng nabuo na isang mga parang codes, no, para mas madali maintindihan, na nagre-represent ng mga standard output natin doon sa console. Ano ba yung console? Yun yung black screen na nakita natin doon sa previous natin na video. Okay? So ano naman yung dalawang lesser than na symbol? Ito naman is yung stream, ito yung tinatawag na insertion operator sa ating stream. No? Ibig sabihin nito, mag-insert siya ng data doon sa ating cout. Ibig sabihin, from that cout na object, mag-insert tayo dyan ng data sa loob niyan, sa next niyan. No? Kumbaga meron tayong i-impose na value para dyan. No? Then yung hello world na nasa loob ng dalawang double quotation, so ibig sabihin yan, ay tinatawag yan siya na string literal. Yung mga text na gusto nating makita dun sa ating screen. Okay? Yung next naman yan, yung end line or yung end L, tapos semicolon, parang ini-insert natin yan doon sa dulo ng ating text. No? Na parang gusto nating sabihin na, okay, end of line na tayo. So parang character lang yan siya, parang isang literal lang din yan, pero ang purpose lang yan ay para i-move yung ating cursor into the next line. Ibig sabihin, maglalagay siya ng space. From that line, bababa siya. Okay? Nagbibigay siya ng break, kumbaga another space, bababa niya. So, the last part, yung line number 8 natin. Ito yung line na nagre-return ng integer value. So, 0 yung i-return niya, that is successful, katulad ng in-explain ko sa inyo kanina. So, this time, yung line na yan ay gumagamit tayo ng value na 0 from the main. No? Yun yung function sa C++ na mag-return ng value ng 0. Yun yung typical na nag-indicate. No? Yung program natin is nag-execute ng successful na walang error. So yung overall purpose ng ating code, explain ko, yung overall purpose ng ating code na magkita sa inyong screen, no, ay para mag-print ng hello world sa ating console. No? Ito yung common, no? Yung nakikita ninyo, ito yung mga common na ginagawa ng lahat ng mga programming para ipakita yung example. So, niraran ko ito ulit by clicking the build, tapos build and run.
Yan. Ito yung tinatawag na console kanina. Okay, itong black na color na ito. Yan. So kung papansin ninyo dito sa Hello World, merong isang space dito sa baba. Yung nagbigay ng space na yan is yung end line na makikita natin kanina sa dulo, yung color green. Then dito naman, nakalagay dito process return 0. Ito na yung return 0 na ito. Then itong next dito, execution time 0.016 seconds. Ito yung kabilis kung paano niya i-process yung program natin. Then another information, sabi dito, please indicate to continue. So pindutin lang sa keyboard para mag-continue tayo code. Para makapag-continue tayo mag-code. Then makadagdag tayo ng mga other information na gusto nating makita. Okay guys, yan yung kabuuan ng code blocks natin. Hoping na naintindihan nyo na maabuti at saka na po yung main point dito. Good luck guys!